Alexa POV. Mr. Antonio Garcia, do you take Miss Priscilla Alexa Romualdez to be your lawfully wedded wife? To have and to hold, in sickness and in health, in good times and woe, for richer or poorer, keeping yourself solely unto her for as long as you both shall live. Narinig kong sambit ng pari. Nasa exciting part na kami ng aming kasal at hanggang ngayon, hindi pa rin maampat-ampat ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Iniisip marahil na nakakarami na luha ito ng kaligayahan kaya walang nangahas na tumulong sa sitwasyon ko ngayon. Or talagang wala silang mga puso at hinayaan lang nila ako na maikasal sa mukhang butanding na nasa tabi ko. Of course, Father, with all my heart, I will accept her to be my beautiful and sexy wife. Proud na sagot ng butanding. Este ng groom ko na nasa tabi ko na kanina ko pa napapansin na kung makatingin sa akin ay parang gusto na akong lapain ng buhay. Pagkatapos sumagot ng groom, ako naman ang hinarap ni Father para tanungin. Miss Priscilla Alexa Romualdez, do you take Mr. Antonio Garcia to be your lawfully wedded husband? To have and to hold, in sickness and in health, in good times and woe, for richer or poorer, keeping yourself solely unto his for as long as you both shall live. Hindi naman ako nakaimik. God, ano ang isasagot ko? Hindi ko alam. Wala sa sariling napatingin ako kay Daddy na noon ay may nagbabantang tingin na nakatitig din sa akin. Wala sa sariling napalunok ako ng sarili kong laway dahil sa takot ko. No, I am sorry pero no po. Humihikbi kong sambit. Alexa! Narinig kong sigaw ni Daddy. Sa isang iglap lang, bigla na lang itong lumapit sa akin at galit akong tinitigan. Mr. Romualdez, ano to? Ano ang ibig sabihin nito? Angal namang kaagad ng groom kong butanding. Este ni Mr. Garcia. Sorry Mr. Garcia. Sorry Father, ituloy ang kasal. Naguluhan lang ang anak ko sa tanong. Hilaw ang ngiti sa labi na wika ni Daddy habang sinasabi ang katagang yon. Hindi po ako naguguluhan sa tanong Father. Ayaw ko po. Maawa na po kayo sa akin. Ayaw ko pong magpakasal sa kanya. Umiiyak kong sambit. Napansin kong galit na kagad na rumihistro sa mga mata ni Mr. Garcia. Galit nitong hinarap si Daddy at dinuro. Mr. Romualdez, matigas ang ulo ng anak mo at hindi pwede ito. Hindi ako papayag na ganito na lang. Kapag patuloy pang magmatigas ang anak mo sa kasal naming ito, I have no choice kundi ang hindi makikooperate sa'yo sa negosyo. May pagbabanta sa boses ni Mr. Garcia habang sinasabi ang katagang yon. Lalong nagliyab ang galit sa mukha ni Daddy na muling hinarap ako kasabay ng pag-angat ng kanyang palad. Hindi ko mapigilan ang mapapikit ng aking mga mata para hintayin ang paglapat ng palad niya sa pisngi ko. Pero lumipas ang ilang saglit, hindi nangyari yon. Bagkus isang seryosong boses ang narinig ko. Narinig niyo naman sigurong naging sagot niya, hindi ba? Hindi naman siguro kay tanga para hindi niyo yun maintindihan. Galit na wika ng isang boses na familiar sa akin. Hilam ang luha mula sa aking mga mata nang muli ako nagmulat at hindi ko mapigilan na mapahagulhol ng iyak nang tumambad sa paningin ko ang seryoso, familiar na mukha. Mr. Blanco, anong ginagawa niyo po dito? Narinig kong tanong ni Mr. Garcia. Napansin kong biglang nawala ang angas nito at biglang parang naging isang mabait na tupa. Samantalang si Daddy naman ay natigilan habang kita kong kaba sa mga mata nito. Ano ang ginagawa ko? Nagkataon lang na nag-iikot ako sa buong paligid and I heard na may pilitang kasalan na nagaganap dito. Seryosong sagot naman ni Mr. Blanco habang hindi to inaalis ang pagkakatitik sa akin. Kaagad din ako nag-iwas ng tingin sa kanya dahil hindi ko kayang salubungin ang tingin niya sa akin. Tama ang narinig ko, hindi ba Priscilla? Ayaw mong makasal sa lalaking ito? Sa pagkakataon na ito, ako naman ang hinarap niya and God. Kagaya nung nagdaang gabi, Priscilla na naman ang tawag niya sa akin. Kung ganoon, naalala niya pa ako. Yes, pinilit lang nila ako. Mahina akong sagot. Naramdaman ko na sa pagkakataon ito, walang sino man ang pwedeng tumulong sa akin kung hindi siya lang. Si Mr. Luther Montero Blanco lang. Mr. Blanco, nagsisinungaling lang ang babaeng yan. Walang pumilit sa kanya and… Shut up! Hindi kita tinatanong Mr. Garcia. Kaya walang dahilan para kausapin mo ko. You know me. You know my rules.
at hindi ko mapapalagpas ito. Lalo na't babaeng hinaharas mo ngayong araw ay pag-aari ko na. Malakas ang boses na sagot ni Mr. Blanco. Narinig ko pa ang mahinang pagsinghap ng lahat ng mga taong naririto. Kitang-kita ko rin ang gulat sa mga mata ni Daddy na napatitig sa akin. Uncle, anong ginagawa mo dito? Kilala mo si Alexa? Narinig ko namang sabat ni Daniel. Hindi ko naman maiwasan na magulat na naging pagtawag niya kay Luther. Uncle? Uncle ni Daniel si Luther Montero Blanco? Kailan pa? Kaya ba pareho sila ng apelyido? Daniel, my nephew, anong ginagawa mo dito? Don't tell me na isa ka sa mga guest ng walang kwentang kasal na ito. Seryosong tanong naman ni Luther kay Daniel. Kaagad namang naglakad palapit sa amin si Daniel habang kitang-kita kong matinding pagtataka na nakaguhit sa mga mata nito. Kilala mo si Alexa? I mean, Uncle, Alexa was my girlfriend. Walang paligoy-ligoy na bigkas ni Daniel. Hindi ko mapigilan na maikuyom ang kamao ko. Anong sabi niya? Girlfriend? Paano niya nasabing girlfriend niya ako gayong wala siyang ginawa para iligtas ako sa kasalan na to? Girlfriend? Kailan pa? Because as far as I know, Priscilla's mine. Seryoso at walang paligoy-ligoy din sagot ni Luther dito. Ayaw ring patalo eh. Napansin kong kaagad na nalaki ang mga mata sa gulat ni Daniel habang nakatitig sa akin. Huwag mong tignan ng ganyan ang babae ko dahil alam mo kung paano ako magalit. Now, get out! Seryoso pero puno ng pagbabanta sa boses ni Luther nang sabihin niya yun kay Daniel. Kaagad namang napatras si Daniel at diretso na itong naglakad palabas ng venue. Mabilis din naman tong sinundan ni Alvira. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Ganun lang? Gaano ba ka-istrikto tong si Luther at bakit pati si Daniel ay ilag sa kanya? Now, Mr. Antonio Garcia, ano na ngayon ang gagawin natin? Pagkaalis ni Daniel, si Mr. Garcia naman ang binalingan ng tingin ni Luther. Mukhang sa mga sandaling ito, lalo na dagdagan ang init ng kanyang ulo. Mr. Blanco, I'm sorry. Hindi ko alam. Wala naman kasing nababanggit sa akin si Mr. Romualdez tungkol dito. Nautal na sagot ni Mr. Butanding. Ni Mr. Garcia nawari ba'y bigla siyang natakot sa presensya ni Luther Montero Blanco. Wala sa sariling palihim ako napatingin dito pero kaagad din nagbawi ng tingin nang mapansin ko na nakatitig pa rin siya sa akin. Bigla kasing kabog ng dibdib ko. Kanina niya pa ako tinititigan at nag-aalala ko sa paraan ng pagtitig niya sa akin ngayon. So Mr. Romualdez, anong masasabi mo dito? Sarili mong anak, gusto mong saktan sa harap ng maraming tao dahil hindi niya sinunod ang gusto mo? Ganyan ka ba magdisiplina sa anak mo? Seryosong tanong ni Luther kay Daddy. Napansin kong mukhang kabado pa rin si Daddy at napatingin pa ito sa akin bago sumagot kay Luther. Hindi naman sa ganun, Mr. Blanco. Kung alam ko lang na ikaw pala ang boyfriend ng anak ko, hindi sana mangyayari to. Nautal na sagot naman ni Daddy. Hindi ko natuloy mapigilan ng mapataas ng kilay. Anong sabi niya? Boyfriend? Sino namang tanga ang nagbigay sa kanya ng maling impormasyon na boyfriend ko si Luther gayong unang kliyente lang naman siya ng katawan ko dahil kailangan ko ng pera? Is it true, Priscilla? Hindi mo ako nababanggit sa ama mo? Seryosong tanong naman ni Luther sa akin. Pakiramdam ko tuloy isa siyang hukom na lahat ini-interview. Bakit? Boyfriend ba kita? Wala sa sariling tanong ko sa kanya pero hindi rin mapigilan. Ang mapangiwi ng ma-realize ko ang naging sagot ko sa kanya. Napansin ko na muling napatitig si Daddy sa akin na para bang takang-taka sa naging sagot ko. Pero seryoso lang din naman na nakatitig si Luther sa akin at naramdaman ko pa nga ang paghapit niya sa bewang ko bago siya pabulong na nagsalita sa akin. Hindi pa ba? Gusto mo bang ikwento ko sa tatay mo kung anong nangyari sa ating dalawa nung nakaraang gabi, May Priscilla? Pabulong niyang bigkas. Kaagad naman ako nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi. Akmang kakalasan ako sa pagkakayapos niya sa bewang ko nang mas lalo niya pang hinapit yon. Hindi siya naging mabuting ama sa akin kaya walang dahilan para malaman niyan tungkol sa atin. Mahinang bulong ko din kay Luther. Napansin ko makahulog ang ngiti na kaagad na gumuhit sa labi nito bago nito binalingan ng tingin ng isa sa kanyang kasama. Mr. Quezon, alam mo na kung anong gagawin mo at bukas ng umaga, mag-report ka sa opisina. May importante tayong pag-uusapan. Seryosong wika ni Luther sa kasama niya at pagkatapos noon, nagulat na lang ako nang bigla niya na lang akong buhatin. Binuhat niya ako ng bridal style habang blankong ekspresyon ng kanyang mukha
Narinig ko ulit ang mahinang pagsinghap ng mga bisita habang mabilis na naglakad palabas ng venue si Luther. Habang buhat-buhat niya pa rin ako. Mr. Blanco, saan mo ko dadalhin? Hindi ko maiwasang tanong kay Luther. Tuluyan na kaming nakalayo sa venue ng kasal pero wala pa rin yata siyang balak na ibaba ako. Nahihiya na ako sa mga taong nakakasalubong namin. Somewhere na malayo sa kanila para hindi ka na mahabol ni Mr. Garcia. Seryoso niyang sagot sa akin. Tinahak niyang exit ng hotel at pagkalabas namin, diretso siya sa nakahintong itim na sasakyan. Bago pa kami nakalapit, binuksan naman kagad yun ng isa sa mga kung hindi ako maaari magkamali, ay bodyguard niya at ipinasok ako sa loob. Hindi na ako nagsalita pa dahil wala naman akong ibang gusto kung hindi ang makalayo sa lugar na ito. Makalayo kay Daddy at makabalik ng hospital para makamustang kalagayan ni Mommy. Sumakay din naman kaagad si Luther at naupo siya sa tabi ko at namalayan ko na lang ang paggalaw ng sasakyan. Anong relasyon mo kay Mr. Garcia? Seryosong tanong niya nang umusad na ang sasakyan paalis. Hindi ko pa nga mapigilan ang papalingon sa pinanggalingan naming hotel bago ko siya sinagot. Hindi ko siya kilala. Kanina ko lang siya nakilala dahil siyang gusto ni Daddy na maging asawa ko. Mahinang sagot ko sa kanya habang nakatitig sa labas ng bintana ng sasakyan. Ngayong iniligtas niya ako mula sa mga kamay ni Mr. Garcia, kay laki ng utang na loob ko sa kanya. Arranged marriage? For business purposes? Seryosong tanong niya. Hindi ko alam o wala akong idea. Basta kinidnap ako ni Daddy kahapon para madala ko sa bahay niya at para maisakatuparan niyang nais niya sa akin. Mahinang sagot ko. Napansin ko natigilan ito at napatingin sa malayo. Hindi kami in good terms ni Daddy. Matagal na kami hindi konektado sa kanya tapos bigla na lang siyang nagpakita sa akin para ipakasal ako kay Mr. Garcia. Muling bigkas ko. Wow, I think parang bigla ako naging interesado sa talambuhay mo, Priscilla. Huwag kang mag-alala. Marami akong time ngayon at willing akong makinig sa lahat ng kwento mo. Seryoso niyang sagot sa akin. Hindi na kailangan. Hindi naman tayo magkaibigan para ikwento ko sa iyo ang talambuhay ko. Seryosong sagot ko rin sa kanya. Wala naman talagang dahilan para magkwento at siguro nagpapasalamat na lang ako sa kanya ngayon dahil iniligtas niya ako mula sa mga kamay ni Daddy. Pwede na ba akong bumaba? Kailangan ko pang pumunta ng ospital. Kagabi ko pa hindi nadadalaw si Mommy at nag-aalala ako sa kalagayan niya. Lalo na't kailangan na may schedule ng surgery niya. Muli kong bigkas. Hindi ko maiwasan na makaramdam na matinding lungkot nang maalala ko si Mommy. Tsaka kung kagabi pa ako nito hinihintay. Kung hindi sana ako sa pilitang kinidnap ng sarili kong ama, napa-in-cash ko na sanang checking hawak ko at napaschedule na sanang surgery ni Mommy. Anong sakit ng Mommy mo? Seryosong tanong ni Luther sa akin. Muli ako napatitig sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan bago sumagot. Ayaw ko ng pag-usapan pa dahil masakit sa kalooban. Sa tagal ng panahon, nagtiis si Mommy sa sakit niya nang walang kahit na singkong tulong na nakuha mula kay Daddy. Mahinang sagot ko. Kaya mo ba nagawang ibenta ang sarili mo dahil sa kanya? Seryoso niya na muling tanong. Hindi ko na namalayan pang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata sabay tango. Wala naman akong choice eh. Kulang na kulang ang kinikita ko sa pag-waiter sa bar. Tapos nag-aaral pa ako. Mahinang sagot ko. Napansin kong ilang saglit siyang hindi nakaimik. Titig na titig lang siya sa akin na para bang binabasa niyang takbo ng isipan ko. Saang hospital siya naka-confine? Sabihin mo't doon ka na lang namin ihahatid. Seryosong tanong niya. Wala na akong choice kundi ang sabihin sa kanya yon. Inutusan niya naman ang driver niya na mag-drive patungo doon. Napansin marahil ni Luther na wala na akong ganang makipag-usap kaya naman nanahimik na rin ito at nalabis akong nagpapasalamat. Nailang pa rin ako makipag-usap sa kanya. Although mukha naman siyang mabait dahil niligtas niya ako sa pagpapakasal ko kay Mr. Garcia. Pero hindi pa rin nawawala sa puso kong pagkailang dahil siya ang lalaking nagbayad sa akin ng 1 million para may panggastos ako sa surgery ni Mommy. Pagdating ng hospital, nagpasalamat lang ako kay Luther saka bumaba ng kotse at walang lingon likod na naglakad papasok ng hospital. Hindi ko na nga napansin pa na nakasuot pa pala ako ng wedding gown. Mamaya na ako magpapalit ng damit dahil walang mas importante sa akin ngayon kung hindi ang makita si Mommy at ma-check ang kalagayan nito. Yun nga lang pagkadating ko sa ward kung saan nakapwesto si Mommy, ay ganun na lang ang gulat ko nang wala na ito doon.
Kaagad na bumaha ang matinding kaba sa puso ko at mabilis na lumabas ng ward at gano'n na lang ang laking pasalamat ko nang makasalubong ko si tita. Napansin kong pagkagulat sa mukha nito nang makita niya ako. Alexa, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang suot mo? Gulat niyang tanong sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at nang mapansin ko na namamagang mga mata niya, kaagad akong kinain ng matinding pag-aalala. Mahabang istorya. Si Mommy. Nasaan si Mommy? Kinakabahan kong tanong, napansin kong ilang buti ng luha na nalaglag sa mga mata nito bago niya ako hinila malapit sa may exit area ng ospital. Alexa, ano nangyari sa'yo? Kagabi pa kita tinatawagan. Hindi kita makontak para sana sabihin sa'yo na wala na si tita. Seryosong sagot niya sa akin. Kaagad naman nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi na nakaya ni tita ang sakit niya. Wala na siya, Alexa. Iniwan ka na niya. Muling bigkas nito. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pakiramdam ko, bigla akong naging bingi at wala akong ibang naririnig kung hindi ang echo ng boses ni Rita nang banggitin niya na wala na si Mommy. Anong sabi mo? Oo, wala na si Mommy. Paanong nangyari yun? Paanong wala na? Umiiyak ako ng bigkas. Eksakto 11:11 kagabi. Nawala na siya ng hininga. Pinilit pa siyang i-revive ng mga doktor pero wala na eh. Hindi niya nakinayang sakit niya at nagpaalam na siya. Seryoso niyang sagot sa akin. Pakiramdam ko, bigla akong pinagsakluban ng langit at lupa. Wala sa sariling napasalampak akong napaupo sa sahig habang hindi maampat-ampat ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Wala na si Mommy? Iniwan niya na ako? Mahinang tanong ko ni hindi ko na namalayan pang malakas kong pagtangis. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi ko akalain na sa loob ng isang gabi na hindi ko siya nadalaw. Iniwan niya na ako. Lahat ng paraan ginawa ko na para kumita ng pera. Para ma-schedule ng surgery nito pero hindi umabot. Hindi ako nakaabot at tuluyan na sumuko ang pinakamamahal kong ina. Alexa, tatagan mong loob mo. Medyo matagal na panahon na rin nagtiis si Tia sa sakit niya at tanggapin na lang natin ang nangyari sa kanya para makapagpahinga na rin siya. Umiiyak na sambit ni Rita sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Patuloy lang ako sa pagtangis dahil sobrang sikip ng dibdib ko. Hindi kayang tanggapin ng puso't isipan ko na namaalam na siya, na namatay na ang taong naging karamay ko sa lahat ng oras. Ni hindi ko malang siya nasamahan sa huling sandali ng kanyang buhay dito sa mundo. Nasaan siya? Nasaan ang katawan ni Mommy? Mahinang tanong ko sa kabila ng aking pagtangis. Nasa morgue na siya. Hindi pa siya mailabas doon dahil hindi pa nasettled ang bills niya. Gumawa na rin ako ng paraan para makalikom ng pera pero kulang pa rin. Malaki na rin pala ng bills ni Tia dito sa ospital. Sorry Alexa, sorry sa nangyari kay tita. Umiiyak na rin sambit ni Rita. Hindi ko mapigilan ang maikuyumang kamao ko. Sa maraming pagkakataon, wala akong ibang gustong sisihin sa nangyari kay Mommy kung hindi ang sarili kong ama na si Gerardo Romualdez. Kung hindi niya sana ako kinidnap kahapon, hindi sana namatay si Mommy. Baka naihabol pa ang buhay nito kung nakapagbayad ako sa surgery nito. Muli akong napaiyak. Hinang-hina akong muling napatayo at dahan-dahan na naglakad. Kailangan kong puntahan si Mommy sa morgue. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makasama sa huling sandali niya dito sa mundo. Pagdating sa morgue, kaagad na umalingaw-ngaw sa buong paligid ang masakit kong pagtangis. Durog na durog ang puso ko nang masilayan ko nang wala ng buhay na katawan ng taong nagsilang sa akin. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na matatapos ang buhay nito sa napakasakit na paraan. Ilang taon siyang nagtiis sa sakit niya at hindi man lang siya nilingon ng sarili niyang asawa para maipagamot. Itinakwil kami ng sarili kong ama at nagpakasasa siya sa kadungan ng ibang babae. Ako ang sarili nitong laman at dugo ay hindi man lang masuportahan pagkatapos ang anak ng kirida niya. Nagawa niyang bigyan ng magandang buhay. Napakasama niya. Napakasama ni Gerardo Romualdez. Priscilla, wala na tayong magagawa pa.
Sayang nga lang at hindi nag-cruise ang landas natin ng mas maaga. Tahan na, nawala man ang mommy mo. Baka isipin mo na hindi pa katapusan ng mundo. Kung nasaan man siya ngayon, tsaka kung wala siyang ibang hangad kung hindi ang mapabuti ka. May hinang wika nung kung sinong tao na nasa tabi ko. Wala sa sariling napatingala ako at kahit hilam na luha ang aking mga mata. Tumambad sa paningin ko ang seryosong mukha ni Luther. Kitang-kita kong pakikisimpatya sa mga mata niya, kaya wala sa sariling napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Pakiramdam ko sa mga sandaling ito, bigla ko nagkaroon ng kakampi. Pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Ngayon ko higit na kailangan ng taong dadamay sa akin sa matinding dagok ng buhay na nararanasan ko ngayon. Ano kaya ang mangyayari ngayong wala ng ina ni Alexa? Si Luther na kaya ang lalaking masasandalan niya ngayong mag-isa na lamang siya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.